Bawat tao ay may pangarap sa buhay. Yung iba natutupad, samantalang yun sa iba hanggang sa pangarap na lang talaga. Hindi naman kasi sa lahat sa atin ay may sapat na lakas ng loob para sikaping tupin ang mga pangarap nila. At yung iba naman ay talagang hindi lang sila sang-ayunan ng kapalaran. Ako si Ella, 24 years old at isang aspiring writer. Bata pa lamang ako ay nadiskubre ko na ang hilig ko sa pagsusulat. Madalas akong isali noon sa mga essay writing contest at laman ang pangalan ko ng school paper nung ako ay high school pa lamang. Dati ay libangan ko lamang ang pagsusulat at hindi ko talaga pinapangarap na maging isang ganap na writer balang araw. Alam ko naman kasi na hindi magiging madali ang tatahakin kong landas kung sakaling mapagpasyahan kong seryosohin ang propesyon na ito. At isa pa, marami akong naririnig na kwento ng mga nangarap na maging writer pero nauwi lamang sa wala. Pero isang tao ang bumago sa pananaw kong ito. Uwian na! Uwian na! Sa wakas! Hey guys! Sino nakapag-notes kanina? Pakopya naman! Uy, ako wala ah! Basta nakinig lang ako. Wala na bang ibang nag-notes sa atin? Ba't di mo tanongin si JC? Yung nakita ko kanina nakasubsob doon sa desk eh. Ha? Ba't ako? Bakit? Huwag mo sabihin hindi ka nag-notes. Halos halikan mo na kayo notebook mo kanina eh. Oo nga. Ano, ayaw mo magpakopya? Grabe, napakadamot mo naman. Patingin na notebook mo. Uy, akin yan. Ibalik niyo sa akin yan. Wala naman kayong mapapala dyan eh. Isa, mambaba na talaga ako. Sinasabi ko sa inyo. Wala na. Ayaw mo lang magpahiram ng notes eh. Alam mo, ikaw napakadamot mo. Ba naman yan, notebook mo. Puro drawing. Sabi ko naman kasi sa inyo eh, wala kayong mapapala. Ang titagas ng ulo nyo eh. Akin na nga yan. Tingin nga. Uy, teka lang. Ang gaganda nitong drawing mo ah. JC, sino to? Si Sir ba to? Hoy! Hindi dinawing mo? Lord, si Kuhang-kuha Sir. mo yung kunot ng kilay habang nagdi-discuss ah. Tingin nga. Galing mo palang mag-drawing, JC ah. Naku, wag ka na mag-aral. Mag-drawing ka na lang. Total, di ka rin naman nag-no-notes. Nakabaliw. Bilib naman kayo masyado sa drawing ko. Uy, ang sweet naman itong isa mong drawing. Yan, tingin nga. Nas, gumaganon ka ba, JC ah? Bakit na naman? Hoy! Tantanan nyo na nga yan si JC. Kung wala siyang notes, ibalik nyo na yung notebook niya. Uy, Ella. Tignan mo tong drawing ni JC. Dali. Ano ba yan? Shoso din pala. In fairness, JC, ang ganda ng drawing mo ha. At saka, ang sweet naman ito. Babaeng kumakanta tapos yung lalaki nagigitara. May pagka-sweet ka rin pala eh, no? Kahit medyo bulakbol ka sa school. Ha? Hindi. Ano yan? Ikaw yan, tsaka ako. Ha? Tayong dalawa yung nasa drawing. Drawing ka pala. Ano masasabi mo daw, Nela? Hoy! Tantanan nyo na nga yung mga tuksuhan na yan. Notes yung hinahanap ko, hindi drawing. Ella, don't worry, may notes ako. Pwede mong iuwi kung gusto mo. Eto. Shhh! Pineapple naman ito. Tumakatamoves na nga ako eh. Ano yun, JC? Aha! Hindi, wala. Anthony, sigurado ka ba? Okay lang ba na iuwi ko tong notebook mo? Oo naman. Tsaka kung may kailangan ka pa sa mga subject natin, sabihan mo lang ako ah. Thank you, Anthony. Naku, mukhang napaaga yata ako ah. Wala pa halos mga estudyante. Hindi bale. Tatambay na lang muna siguro ako sa kantin habang hindi pa nag-uumpisa yung flag ceremony. Teka, si JC ba yun? Mukhang siya nga ah. JC! Uy, crush! Ang aga mo ah. Che, crush ka dyan. Pareho lang naman tayo eh. Ha? Pareho tayo, so crush mo rin ako na. Baliw. Ang sabi ko, pareho tayong maaga. Yun naman pali. Kala ko pa naman, crush mo ko eh. Bastard ka na sa akin pag nagkataon. Ewan ko sa'yo. So bakit ka nga maaga? Ha? Wala naman. Gusto ko lang tumambay tsaka mag-drawing. Kapag nag-umpisa na kasi yung klase, wala na akong chance makapag-drawing eh. Okay. Hilig mo talagang mag-drawing eh, no? Oo eh. Alam mo yun, kapag nagdo-drawing ako, parang ang gaan lang sa pakiramdam. Parang feeling ko, malaya ako. Pwede kong i-drawing yung lahat ng gusto ko, ganun. Talaga ba? Alam mo, ganyan din yung pakiramdam ko kapag nagsusulat. O, diba? Iba talaga kasi yung feeling na nagagawa mo sa pagdodrawing o kaya sa pagsusulat.
Yung mga hindi mo nagagawa sa totoong mundo. Alam mo ba, pangarap kong maging isang magaling na artist balang araw. Eh magaling ka naman na. Alam ko naman yun. Pero gusto ko yung mas talo pang gumaling. Yung tipong magiging in demand ako balang araw. Babayarin nila lahat ng gawa ko. Oh, di ba? Okay yun? Nagagawa ko na yung gusto kong gawin, kumikita pa ako. Nakakatuwa ka naman. Alam mo na agad kung ano yung gusto mong gawin sa buhay. Tapos ikaw, gusto kong maging sikat na writer ka balang araw. O bakit naman pati ako nasama sa pangarap na yan? Kasi magaling ka. Naniniwala ako sa'yo. Nababasa ko kaya yung mga gawa mo sa school paper natin. Talaga ba? Oo, kaya alam mo kung ako sa'yo, pagdating natin ng college, kumuha ka ng journalism. O kaya kahit na basta konektado sa pagsusulat. Alam mo, maniwala ka sa akin, magiging masaya ka kasi ginagawa mo kung ano talaga yung gusto mong gawin. Talaga lang ha? Oh, mag-uumpisa na pala yung flag ceremony. Tara na. Tara. Kung una, akala ko ay tuluyan ko ng kalilimutan ang kagustuhan ko na maging isang ganap na writer. Hanggang sa nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap ang kaklase kong si JC. Kung ilalarawan ko siya, masasabi kong simpleng estudyante lamang siya. Hindi siya yung tipo na nangunguna sa academics at hindi rin siya yung tipong mahilig sumali sa mga iba't ibang mga school activities. Madalas ay nandyan lang siya sa tabi-tabi, nakikisalamuha sa iba pa naming mga kaklase. Pero nagbago ang pagtingin ko sa kanya nang nakita ko kung gaano siya kadeterminado para tuparin ang pangarap niya na maging isang magaling na graphic artist. Sa tuwing nagkikwento siya tungkol sa mga bagay na yun, ay para bang may kislap sa mga mata niya na hindi maitatago. Parang iba yung saya niya. At salamat nga kay JC dahil nabuhayan din ako ng loob. Kumuha ko ng journalism sa nung college at naging masaya naman ako sa loob ng ilang taong pag-aaral. At pagkatapos ng kolehiyo ay agad ako nag-apply sa iba't ibang mga newspaper, magazine at publishing company. Puno ako ng pag-asa. Buo ang loob ko at nararamdaman ko na malapit na ako sa mga pangarap ko. Pero nagkamali pala ako dahil hindi pala ganun kadali ang lahat. Totoo nga pala yung mga sinasabi nila na walang shortcut papunta sa iyong pangarap. Ella, anak! Bumangon ka na dyan, kakain na tayo. Ay, naku, umaga na pala. Hala, nakatulugan ko pala tong laptop ko. Lubat! Sana naman nasave yung ginawa ko kagabi. Ella! Bumaba ka na dito bago lumamig yung pagkain. Opo, pababa na po. Good morning po, ma. Maupo ka na dyan. Teka lang, sasandok lang ako ng ulam. Hoy, Ella. Huwag kang aantok-antok sa harap ng pagkain. Masama yan. Ano na naman ba kasing pinagpuyatan mo kagabi? Tinapos ko lang po yung sample na ipapasa ko dun sa isang magazine site na pinag-applyan ko eh. At saka, nagpasa na rin po ako sa ibang mga publisher na Ano naman bang balita dyan sa mga pinag-a-applyan mo na yan, ha? Diyos ko, halos lahat na yata ng mga magazine at dyaryo napasahan mo na ng mga gawa mo. Wala naman tumatawag sa'yo, miski isa. Ganun talaga yun. Siyempre marami rin ibang nagpapasa sa kanila. Babasahin pa nila yun isa-isa kaya medyo matatagalan talaga. Buti sana kung buwan lang ang inaabot eh. Halos magdadalawang taon na yung ginagawa mong yan. Wala namang pagbabago. Ay, sabi ko naman kasi sa'yo, maghanap ka na lang muna ng permanenteng trabaho. Kahit sa mga opisina lang muna. Nay, ayoko na mapunta sa trabaho ng malayo sa kursong tinapos ko. At saka, ito po talaga yung gusto kong gawin eh. Anak, kailangan din naman namin ng tatay mo ng tulong mo. Kahit pa paano marami na tayong binabayaran. Lalo na yung mga nailaw namin sa bangko para sa pag-aaral mo. Hayaan nyo, Nay. Kapag napansin na nila yung gawa ko at naging writer na ako, unahin kong bayaran yung mga utang natin. Noon siya, bahala ka. Grabe, nakakapagod naman tong ginagawa ko. Ang dami ko nang napuntahan na publishing company. Sana naman kahit isa sa kanila mapansin yung mga gawa ko.
Oh my God. Ay, na may tumatawag na. Sana ito na yon. Nanay lang pala. Hello, Nay? Hello, Ella, anak. Pauwi ka na ba? Opo, Nay. Nag-aabang na po ako ng jeep pa uwi. Bakit po? Siya, mag-ingat ka na lang ha. Huwag ka nang dumaan sa kung saan-saan at kailangan ka namin ng papa mo. Po? Bakit po? Basta, bilisan mo na lang. Sige na, hintayin ka na lang namin ha, bye. O, sige po, bye. Ay, makakapagpahinga na rin sa wakas. Oh. Bakit may kotse dito sa tapat ng bahay? Nakapatay pa yung mga ilaw. Akala ko ba hinihintay ako nila mama? Ay, di bale na makapasok na nga lang. Nay? Tay? Nandito na po ako. Kaninong kotse po yung nasa tapat ng... Surprise! Babe, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba 3 months ka pa sa Davao? Pangalawang buwan mo pa lang ngayon ah. Na-close agad yung deal na pinunta ko ron. Mas maaga kaysa sa inaasahan. Pagkatapos nun, tinurn over ko na sa contractors kaya nakauwi ako agad. Talaga? Ang galing naman. Congrats, babe. Thank you. Hindi lang yun. Guess what? Ano? Na-approve na yung car loan ko, kaya nagmadali din ako sa pag-uwi para makuha ko na. OMG! Huwag mo sabihin. Oh, babe. Sa akin yung kotse dyan sa labas. Grabe, congratulations, babe. Ang dami pala nating dapat i-celebrate. Siya, tama na yan. Halika na kayo't kumain na. O, Nay, nasan po si tatay? Bumili lang saglit ng lechong manok dyan sa kanto. Babe. Kumusta pala yung mga in-applyan mo? Wala pa ngang balita, babe. Ewan ko ba? Siguro, hindi ko palang talaga time ngayon. Ay nako, ewan ko ba dyan sa batang yan? Ang tagal-tagal na naghihintay ng resulta. Hanggang ngayon wala pa rin. Sabi ko nga sa kanya, maghanap na lang ng permanenteng trabaho at na makatulong naman sa mga gastusin dito sa bahay. Nay, alam niyo naman po kung bakit ayaw ko munang kumuha ng permanenteng trabaho, di ba? Baka mamaya biglang may dumating na opportunity sa akin tapos sumabit pa sa schedule ng trabaho ko kung sakasakali. Babe, may point naman si tita eh. Tagal mo na nagpapasa ng write-ups mo pero hanggang ngayon wala ka pa rin natatanggap na balita galing sa kanila. Baka kailangan mo na maghanap ng stable job. Hey babe, ayoko naman kasing mapako sa trabaho na hindi ko naman gusto o hindi related sa kursong natapos ko. Babe, don't worry. Remember Marco, yung sinasabi ko sa yung friend ko na content director ng isang publishing company na na-assign sa ibang bansa? Oo, naalala ko siya. Nandito siya ngayon sa Pilipinas. Dito na siya na-assign. Pwede kitang i-refer sa kanya kasi naghahanap sila ngayon ng office staff eh. Hindi kanya agad mabibigyan ng writing stints pero at least hindi masyadong nalalayo sa kurso mo. Talaga babe? Teka, seryoso ba yan? Oo naman. OMG, sige babe, gusto ko yan. Magpapasa ako agad ng resume. Sabihin mo lang kung kailan. Sige. Update na lang kita, babe. Sana ito na yon. Hindi man agad ako makapagsulat. At least, sa isang publishing company na ako magtatrabaho. Magiging madali na lang lahat. Thank you. Thank you talaga, babe. You're welcome. Anything for you. Sobrang nanlulumo na ako ng mga panahon na yon. Magdadalawang taon na kasi ang nakakalipas mula nung unang magpasa ako ng mga sample sa iba't ibang mga company na pasok sa linyang pinili ko. Pero ni isa sa kanila ay wala akong narinig na balita. Bakit? Dahil ba sa hindi ko pa panahon? Ang daming mga tanong o talagang hindi lang talaga ako magaling. Hindi ko na tuloy alam ang gagawin ko. Kapag kasi nagpatuloy akong ganito ay wala akong kasiguraduhan kung kailan darating ang opportunity sa akin o kung meron nga bang darating. At ang masama pa nito ay nahihirapan ang mga magulang ko dahil sa kanila pa rin ako umaasa. Bukod sa pagtustos sa pang-araw-araw naming pangangailangan ay sa mga magulang ko rin ako kumukuha ng mga panggastos-gastos ko sa pag-apply at sa paglalakad ng mga requirements. Mabuti na lamang at nandyan ang dati kong kaklase na si Anthony. Boyfriend ko na siya ngayon. Pagka-graduate namin ng kolehiyo ay nanligaw agad siya at makalipas nga ang ilang buwan ay naging kami rin. Si Anthony yung tipo ng lalaking may focus sa buhay at direksyon.
Mahigpit siya sa pagsunod sa mga goals niya kaya pagdating sa decision making ay siya talaga ang maaasahan. Kaya naman hindi na nakapagtataka na sa aming magkakaklase ay siya ang unang nagkaroon ng trabaho. Kumuha siya ng business administration nung college at doon ay may naging kaibigan siya na may mataas na posisyon na ngayon sa isang publishing company. Nagamit ni Anthony ang connection na yon para matulungan naman ako. Ayan, konti na lang matatapos ko na rin tong pina-photocopy ko at pwede na akong umuwi. Nakakangawit naman. Ella, matagal ka pa ba dyan? Kailangan ko na kasing umuwi. Saglit na lang to pero sige mauna ka na kasi kailangan ko pang iligpit lahat ng kalat ko so baka matagalan pa ako. Okay, kita na tayo bukas. Yup. Bye! See you, ingat ka. Alright. Anong oras na ba? Naku, mag-aalas 6 na pala. Kakapag-check na nga lang muna ng personal email habang tinatapos tong photocopy ko. Oh, may unread email pala ako. OMG! Ito yung pinagpasahan ko ng sample nung nakaraan Good day, Miss Micaela. We are delighted to inform you that upon reviewing your application, our creative team has decided to invite you for final assessment. Oh my God! Ella, ito na yun! Ito na yung hinihintay mong chance! Grabe! Hello, babe! Hello, babe. Matagal ka pa ba? Nandito na ako sa parking lot. Magliligpit na lang ako, babe. Tapos bababa na ako dyan. Okay. Sige, hintayin kita. See you. See you, babe! Grabe, hindi ko mapigilan yung saya ko. Makapagligpit na nga at nang makauwi na. Hi, babe! Oh, babe, balik ka na. So, how was work? Oh, magandang araw mo ah. Grabe, babe. May natanggap akong good news ngayong araw. Okay, hinga. Oh, anong good news? Nakatanggap na ako ng feedback sa isa sa mga pinasahan ko ng samples abroad! Abroad? Oh, babe, at saka alam mo ba? Invited na ako para sa final assessment! Okay, so final assessment. So meaning hindi ka pa totally pasado, di ba? Parang gano'n na nga, pero di ba? At least may chance na akong matupad yung mga pangarap ko. Okay, so kailan yung final assessment mo? Bukas. Bukas? Di ba may pasok ka? Oo, pero magpapaalam naman ako kay Sir Marco. Papayagan naman siguro niya ako, di ba? Total, half day lang naman yun eh. Gaano ka kasigurado dyan? Napapayagan niya ako? Tutulungan mo naman ako, di ba? Di ba? Sige na, babe, please. Minsan lang naman to eh. Wala namang problema kay Marco eh. What I mean is, gaano ka kasigurado dyan sa ina-applyan mo na yan? Kapag nakapasa ka ba sa assessment, regular job agad ang ibibigay nila sa'yo. Remember, creative writing ang ina-applyan mo. Kadalasan yan, puro freelance lang. Bale, nung binasa ko kasi yung program nila bago ako mag-apply, ang sabi doon, kapag nakapasa na sa lahat ng assessment, mag-undergo muna ng 6 months na training or internship. At kapag naging maganda yung performance ko, magiging regular contributor na ako. 6 months? Babe, ang tagal nun. Oo, alam ko naman yun. Pero once in a lifetime opportunity kasi to, babe. Ano lang ba naman yung 6 months, di ba? Okay, given na yun. Once in a lifetime opportunity yan. Pero di mo ba naisip, babe, matagal yung 6 months? Paano mo tutustusan yung sarili mo dun? Well, alright, pwede kitang tulungan at some point. Pero paano yung parents mo? Yung mga kailangan nila, babe. Kailangan ka nila. At Kasi... hindi ka pa sigurado na makukuha ka for a regular position. Kasi sabi mo, i-assess ka pa ulit after ng internship. Sigurado ka ba na willing kang i-give up yung trabaho mo para sa isang bagay na hindi ka naman sigurado? May anong gagawin ko? Minsan na nga lang may kumatok na opportunity, hayaan ko pang makawala. Ganon? Di naman ganun ang ibig kong sabihin, baby. Ang sa akin lang, baka hindi ka pa handa. Kasi kung papasok ka sa isang bagay na hindi ka naman sigurado, hindi pa dapat i-secure mo muna yung sarili mo at yung pamilya mo? Babe, okay, relax. Naiintindihan kita, believe me. Pero sa ngayon, I don't think it's the right time para unahin mo yung mga pangarap mo. Mas kailangan ka ng parents mo ngayon. Nakakapanghinayang kasi. I know. Isipin mo lang na hindi pa to yung tamang panahon, okay? Cheer up. Come on. O sige, ganito na lang. Bakit hindi ka na lang muna mag-ipon para sa susunod na magkaroon ulit ng ganitong opportunity, mas ready ka na. Di mo nakakailanganing mamili kung pangarap ba o pangangailangan ang unahin mo. What do you say?
Eh, paano kung hindi na ulit ako mabigyan ng ganitong opportunity? Babe, huwag mong isipin yan. Magaling ka, naniniwala ako sa'yo. Sigurado ako na magkakaroon ka pa ng ibang opportunity, okay? Hindi ko alam kung ano ang pipiliin ko. Mananatili ba ako sa trabaho ko na alam kong siguradong may bibigay ang karamihan sa mga pangangailangan ko at ng aking pamilya? O susugal sa isang bagay na gustong gusto ko pero wala akong kasiguraduhan? Sobra naguguluhan ako. Bakit kung kailan may natanggap na akong magandang oportunidad ay saka pa ako pinanghinaan ng loob? Nasaan na yung alab sa puso ko noong ginawa ko ang unang hakbang papunta sa mga pangarap ko? Kung sarili ko lang sana ang iniisip ko ay magiging madali ang lahat. Ang kaso nga lang ay may mga magulang ako na umaasa rin sa akin at hindi ko pwedeng pabayaan. Kailangan nila ako at hindi ko sila pwedeng biguin. Mga ilang linggo ko rin pinag-isipan kung tatanggapin ko ba ang naging alok na makapag-training abroad. Ayoko kasing basta-basta lamang magdesisyon at pagsisihan lang pagdating ng panahon. Lalo't matagal kong hinintay ang pagkakataon na ito. Pero sa bandang huli ay nanaig ang kagustuhan kong mapunan ang pangangailangan ng pamilya ko. Tinalikuran ko ang oportunidad na posibleng bumago sa buhay ko at nag-focus na lamang muna ako sa pag-iipon ng pera. Pansamantala ko munang isinaisang tabi ang pansariling interes ko at mas inisip ko ang kapakanan ng mga mahalagang tao sa buhay ko. Total naman ay hindi habang buhay na ganito ang sitwasyon ko. Naniwala ako na kung para sa akin ang isang bagay ay darating at darating yun sa tamang panahon. Ilang taon akong nagpatuloy sa pagtatrabaho bilang office staff sa isang publishing company. Maayos naman ang kalagayan ko doon at higit sa sapat ang kinikita ko. Natutustusan ko rin ang mga pangangailangan sa bahay at may pahinga ako tuwing Sabado at tuwing Linggo. Bakit ganun? Pakiramdam ko ay may kulang sa akin. Bumabangon ako sa umaga na mabigat ang pakiramdam. Pumapasok ako sa trabaho na walang ibang hinihintay kundi ang oras ng uwian. Hindi ako masaya. Pakiramdam ko ay para akong robot na nakaprograma na ang lahat ng gagawin ng paulit-ulit. Walang kakaiba at walang excitement. Napakarami naman ito. Nakakainis. Hoy, girl, okay ka lang? No, oo, okay lang ako. Alam ko na kung bakit. Dahil pa rin ba yan doon sa opportunity na pinakawalan mo, ha? Oo. Pero hindi lang kasi yun eh. Alam mo yun, Andy? Yung feeling na hindi naman talaga ito yung gusto kong gawin pero wala. Na-stuck ako sa routine na to araw-araw. Bakit kasi hindi ka nalang tumuloy doon sa final assessment mo, Day? Na-realize ko na may punto naman kasi si Anthony. Mas kailangan ako ng pamilya ko ngayon. Mahirap nga yan. Ikaw bahala. Ella? Sir Marco, good morning po. Good morning. Pwede ka bang pumunta sa office ko saglit? Ngayon na po. Yes. Okay po. Bakit kaya? Have a seat. Thank you po. Sir, bakit niyo po ba ako pinapunta dito? Ella, didiretsahin na kita. Napapansin ko na hindi maganda yung naging performance mo lately. Ang dami mong backlog. Tapos parang wala ka laging gana. Ang dami mo pang error sa mga reports na pinapasa mo. Maski nga yung simpleng typo error sa client emails, hindi mo na nado-double check. May problema ka ba? Oo, wala naman po, sir. Ella, friend ko si Anthony. Kaya kung tutuusin, hindi ka na rin ibang tao sa akin. Pero kailangan mo ipakita na deserve mo rin tong position na to. And besides, we hired you to do your job. Sorry po. Di bale, babawi na lang po ako. Pasensya na po talaga. Okay. I will be monitoring your performance. You better make up for it, Ella. Opo, sir. Pasensya na po ulit. Thank you, babe, sa paghatid, ha? Babe, wait lang. Bakit, babe? Kailangan natin mag-usap.
Tungkol saan? Tinawagan ako ni Marco. Sinabi niya sa akin yung tungkol sa hindi magandang performance mo sa office. Sabihin mo sa akin, babe, may problema ka ba? Eh, kasi naman, baby. Parang hindi na ako masaya sa trabaho ko. Hindi ka na masaya? Bakit? Sobrang dami mo bang workload? Ano, hindi mo magustuhan yung environment? Ano? Alam mo naman kung bakit eh. Hindi talaga to yung gusto kong gawin. Di ba ang saya mo pa nga na makapasok ka sa company na to? Na kahit papano related sa course mo yung magiging trabaho mo? Oo, pero hindi ko kasi maiwasang malungkot sa tuwing naaalala ko na meron akong pinalampas na opportunity eh. Tagal kong hinintay yun eh. Katakot-takot na hirap yung pinagdaanan ko. Sandamakmak na company yung pinasahan ko ng samples bago ako makatanggap ng feedback. Tapos nung meron na, niyaan ko lang lumampas. Ano gusto mo? Mag-resign? Ewan ko, ang hirap lang kasi na araw-araw babangon ako, kakain, maliligo pero hindi ako excited na pumasok sa trabaho. Na na-stuck ako sa routine na hindi ko naman talaga gusto. Na halos araw-araw kong tinatanong yung sarili ko, diba talaga yung purpose ko? Hanggang dito na lang ba talaga ako? Babe, naiintindihan kita. Sa maniwala ka at sa hindi. Nakita ko kung gaano mo kagusto na i-pursue yung passion mo sa pagsusulat. Pero maging realistic na tayo. Hindi naman ganun kadali yung landas na pinipili mo eh. Alam ko. Willing naman ako na pagdaanan lahat ng hirap eh, lahat ng sakripisyo. Yasa naman sa ganito na pakiramdam ko wala akong silbi sa mundo. Lahat ng sakripisyo, pati yung pamilya mo. Nakita mo na? Hindi lang naman kasi tungkol sa'yo to eh. Tungkol din to sa pamilya mo. O sige, matutuloy ka sa pangarap mo, makikipagsapalaran ka. Pero anong mangyayari sa inyo ng pamilya mo? Magugutom kayo. Ayos lang ba sa'yo na makita yung mga magulang mo nahihirapan? Sa umpisa lang naman yun eh. Hindi naman ganon habang buhay. Pero gaano katagal? Ano, maghihintay ka na naman ng 2 taon? Baka nga mas matagal pa eh, babe. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na matupad ang pangarap nila. Kung matupad man, kapalit nun, yung kaginhawahan nila. Oo, meron mga kumikita ng malaki sa craft na yan, pero sila yung mga sobrang gagaling na. Babe, mahabang sakripisyo ang pagdadaanan mo. At hindi lang ikaw ang mahihirapan, pati pamilya mo. Hindi naman sa pinipigilan kita, pero yung mga bagay na ganyan, dapat dyan pinaghahandaan. Okay, sige, kung gusto mo ituloy yan, go. Pero hindi ba mas okay kung stable ka muna financially? Alam mo, palagay ko tama ka eh. Baka masyado ko lang iniisip yung pansarili kong interes. Babe, don't worry. Alam ko naman na darating din sa'yo yan. Lalo na kung para sa'yo talaga. Pero sa ngayon, kailangan mo munang ayusin yung trabaho na meron ka. Okay? Okay. Sa pangalawang pagkakataon ay nakumbinsi ako ni Anthony na mag-focus na lamang muna sa trabahong meron ako. Na kung tutusin ay may punto naman siya. Baka hindi lang talaga ito ang tamang panahon para matupad ko ang mga personal kong pangarap para sa sarili ko. At isa pa, hindi naman talaga madali itong larangan na napili ko. Mahigpit ang kompetisyon. Marami ang nagsisiksikan at naghahabulan sa karerang ito. At doon, nauuna ang mga magagaling. Kaya naman, minabuti kong i-motivate na lamang ang sarili ko at ipagpatuloy ang trabaho ko. Muli, ay tinanggap ko ang katotohanang may mga tao talagang napag-iiwanan, lalo na nga kung may mga taong umaasa na rin sa kanila. May mga tao na kailangang isa-isang tabi na muna ang sarili nilang mga ambisyon. Isa na nga ako doon. Pero isang pangyayari ang masasabi kong bumaliktad ng paniniwala kong iyon. Paano Ella? Mauna na ako ha, nandiyan na kasi sundo ko sa labas. Alam mo naman, hirap maghintay. Oo, sige. Ako naman, dadaan muna ako sa bookstore. Baka kasi available na yung latest edition ng magazine na binabasa ko eh. Alright. Okay. Hoy, huwag ka masyado magpapagabi ha, para hindi ka malate bukas. Oo na, o siya, ingat ka ha. Ikaw din, bye-bye. Mauna na ako, mapapabeauty pa ako ha, bye-bye. Saan ba dito yung lifestyle section? Ay, ayun! Sorry ma'am, okay lang po kayo? Yes, okay lang ako. Next time mag-iingat po kayo ha. Oo, salamat. Sige, iwan ko na po kayo. Teka lang. Parang familiar yung lalaking yun. Kuya, wait lang. Ha? Bakit po? Para kasing nakita. JC? Sabi na nga be, kaya pala pamilyar ka eh. Ha? Ano ka ba? Si Ella to. Wait. Oo nga. Ella,
Crush? Grabe, ang ganda mo na lalo ngayon ah. Teka, artista ka na ba? Baliw, hindi, no? Ay, ano ba yan? Kala ko pa naman artista ka na eh. Kasi kung oo, pwedeng-pwede ako maging leading man mo, no? May leading man ka na, may guns ka pa, Adik. Adik sa'yo. Alam mo, ikaw wala ka pa rin pinagbago. Puro kakalokohan. Teka, kamusta ba? Teka, nagmamadali ka ba? Gusto mong kumain muna? Di bale, libre ko. Wow, talaga? Oo. Mukhang big time ka na ngayon, ah. Hindi naman masyado. Medyo nakakaluwag-luwag lang. Sige, tara. Pero may hahanapin lang muna akong magazine, ha? Okay lang ba? Sige, di tulungan na kitang maghanap. Para kapag ako naman yung unang nakakita ng magazine, titingin ako sa'yo tapos sasabihin ko, nahanap ko na. Baliw. Eto, upo ka. Thank you. So, kumusta? Eto, okay naman. Kahit pa paano, medyo nakukulayan na yung mga drawing ko. Talaga ba? Nakakatuwa ka naman. I mean, tignan mo nga, you look so happy. Ang positive mong tignan. Hindi ako positive Baka mamaya may makarinig sa'yo. Madusay na lang ako bigla dito. Hindi yan yung ibig kong sabihin. Ikaw talaga, Ano lang, ang saya mong tignan, ang positive ng aura mo. Di, thank you. I'm flattered. So saan ka nagtatrabaho ngayon? Sa ngayon, pahinga muna ako. Kararating ko lang kasi galing abroad eh. Abroad? Nag-abroad ka? Anong naging trabaho mo doon? Anong naging? Correction po, mama. Trabaho pa rin hanggang ngayon. Wow, talaga? So nagbabakasyon ka lang? Oo eh. So ano nga ang trabaho mo doon? Graphic artist, animator, mga ganun. Yung team namin yung mga gumagawa ng mga animated na AVP para sa malalaking company. Uy, pili ka na ng order mo dyan habang nagkikwentuhan tayo. Ay, oo nga pala. Sige. Pero grabe, nakaka-proud ka naman. Hindi naman. Tinuloy-tuloy mo talaga yung pagtupad sa pangarap mo, no? Oo naman. Buti ka pa. Ha? Anong buti ka pa? Kung alam mo lang yung mga pinagdaanan ko. Ha? Bakit? Naku, sobrang hirap kung alam mo lang. Butas ng karayom, ika nga nila. Sobrang dami kong pinagdaanan. Iba-iba. Gaya ng? Di ba, hindi ko tinapos yung kurso ko ng college. Oo nga, balita ko nga. Di nahirapan ako maghanap ng trabaho ngayon. Yung totoong trabaho yung graphic artist agad. Anong ginawa mo? Ang ginawa ko, nagumpisa ako sa mababa. Naging layout artist muna ako sa mga gumagawa ng tarpaulin. Talaga? Tapos? Tapos, habang nag-layout artist ako, tumitingin pa rin ako sa internet ng mga naghahanap ng designer. Buti na pagsabay mo yun. Wala eh. Gusto ko talaga eh. Hanggang sa isang araw, may natanggap akong invitation galing sa malaking company. Ang hindi ko alam, may mga kasabayan ako. Grabe ang performa nilang tingnan. May mga dala silang laptop, mga mamahalin. Tapos yung akin, mukhang sinauna pa. Liit ako eh. Ano nangyari? Ayun, pinagtawanan nila ako. Sa bandang huli, yung gawa ko yung napili. Di natameme sila ngayon. Hindi pa doon natatapos yun kasi ganun pala yun Babarating ka ng mga magiging kliyente mo. Tapos kadalasan, kung sino pa yung mga malalaking company, sila pa yung sagad mambarat. Pero inayaan ko lang sa una. Hanggang sa yun, nirefer ako ng nirefer. Tapos nung nakapag-ipon na ako ng konti, bumili ako ng laptop. Tapos nag-enroll ako sa online, yung multimedia. Yun na yung mga animation. Yun. Tapos nung gumaling na ako, sinubukan ko na mag-apply abroad. Sa awa naman ng Diyos, nakapasa naman ako. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Buti ka pa. Ang supportive siguro ng parents mo, Anong supportive? Muntik na nga nila akong itakwil eh. Bakit naman? Kasi syempre nung unang baba lang ng kinikita ako. Tapos nag-aaral pa yung dalawa kong kapatid. Wala nga halos may ambag sa bahay nun eh. Tapos bumili pa ako ng laptop. Sinong magulang yung matutuwanan, di ba? Paano ginawa mo? Basta hindi ako tumigil. Ayun, tapos nag-focus lang ako. Kasi alam ko naman na balang araw may patutunguhan yung ginagawa ko eh. Kasi gusto ko talaga. Buong-buo talaga yung loob mo, no? Siyempre, magaling ako eh. May tiwala ako sa sarili ko. Pero alam mo, sa totoo lang, sa una hirap talaga. Kasi nakikita mo yung mga magulang mo na nagtitiis tapos wala kang magawa. Alam mo yun? Basta kinukumbinsi ko na lang yung sarili ko na sa una lang naman yan, tiis-tiis na lang muna. Pasasaan ba't makakaraos din ako.
Grabe, nakaka-inspire naman yung kwento mo. Tingnan mo naman ngayon. Hindi sa pagmamayabang pero ako na yung nagpapaaral sa dalawa kong kapatid. Graduating na nga yung isa eh. Talaga? Ang galing. Tapos may nuhulugan na rin akong bahay na sarili ko. Teka, ikaw ba? Di ba sabi mo nung high school tayo gusto mong maging writer? Ano, writer ka na ba ngayon? Siguro may sinulat ka dun sa magazine na binili mo, ano? Ano? Hindi nga eh. Ha? Teka, bakit ano nangyari? Ayun, sinubukan ko naman magpasa ng mga sample. Matagal din ako naghintay ng resulta kaso kailangan ko rin maghanap ng trabaho. Tapos nung dumating na yung opportunity sa akin, may trabaho na ako. Hindi ko na siya maiwan. Oo bakit hindi mo pinili yung opportunity na yun? Di ba sabi mo tagal mo naghintay? Sabi kasi ng boyfriend ko, mag-focus na lang daw muna ako sa trabaho. Oh. Mag-ipon, ganun. Ako naman, sinunod ko na lang muna siya. Loko pala yung boyfriend mo eh. Ba't ka niya pipigilan sa gusto mo? Alam mo, hiwalayan mo na yan. Walang magandang madudulot sa'yo yan, promise. Ano ka ba, siya nga yung tumulong sa akin na magkaroon ng trabaho eh. Pero kahit na. Ano man trabaho yun? Empleyado sa isang publishing company. Kaya nga sabi ko, kahit papaano tsatsagain ko na muna kasi baka yun din yung makapagbigay sa akin ng daan para matupad yung pangarap kong maging writer. Makapagbigay ng daan o makapagbigay ng harang? Ha? Kasi tignan mo nga kung hindi dahil dyan sa trabaho mo na yan, edi sana nag-grab mo na yung opportunity na sinasabi mo. Nagkaroon ka lang ng intindihin na may maiiwan kang trabaho. Pero hindi lang naman yun yung dahilan eh. Kailangan ko rin kasi talagang magtrabaho at kumita para sa pang-araw-araw namin. Ikaw, basta ako, sinasabi ko sa'yo, natural lang na mahirapan ka talaga sa una. Kasi sa bandang dulo naman, hindi lang ginhawa ang naghihintay sa'yo, kundi saya. Yung totoong saya. Kasi nagagawa mo kung ano talaga yung gusto mong gawin. Hindi ko alam kung anong anting-anting ang meron si JC at nalampasan niya ang lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan niya. Hindi ko alam kung saan siya humugot ng lakas ng loob, lalo na nga ng tiwala sa sarili. Isa lamang ang alam ko, yung JC na nakabanggaan ko sa bookstore ay siya ring JC na nakausap ko noong high school pa lang ako. Yung JC na nagtanim sa akin ng pag-asa at ng pangarap. At habang nakikinig ako sa mga kwento niya ay mayroon akong naalala. Iyon ay walang iba kundi ang sarili ko. 2 taon na ang nakalilipas. Nakita ko sa kanya ang parehong pananapit na meron ako habang nagpapasa ako ng mga sample sa mga publishing company. At napatanong na ako sa sarili ko, nasaan na yung Ella na yon? Nasaan ang haba yung Ella na gagawin ang lahat para matupad ang mga pangarap niya? At sa paghiwalay nga namin ni JC ng araw na yon ay natagpuan ko ang sagot sa mga katanungan ko. Nandito pa rin siya. Nandito pa rin yung Ella na hinahanap ko. Pagkatapos nga noon ay nabalitaan kong naghahanap ng writer o contributor ang isa sa mga kliyente ng publishing house sa pinagtatrabahuhan ko at hindi ko sinayang ang pagkakataon. Nagpadala ako ng mga piyesa at samples ko. Noong umpisa ay hindi agad ako nakatanggap ng feedback, pero hindi ako huminto doon. Nagpatuloy ako sa pagsusulat at ipinasa ko ang lahat ng isinulat ko sa content management team. Dala ko ang pag-asa na balang araw ay magugustuhan nila ang mga gawa ko at magiging regular contributor na rin ako. Pero isang bagay pala ang natuklisan ko. Hello po, sir. Oh, Ella, ikaw pala yan. Hindi ka pa ba uuwi? Gusto ko po kasi sana kayong makausap. Sige, pasok ka. Maupo ka. Tungkol saan ba yun? Sir, sa totoo lang po, nahihiya akong tanungin kayo tungkol dito. Kaya lang, nilakasan ko na po yung loob ko eh. Oh, okay. So, ano yung itatanong mo? Kasi sir, di ba po naghahanap tong company natin ng mga original concept? Yes. Marami ring nagpasa. At yung iba doon, na-publish na. Sir, kasi
halos maglalabing 5 na po yung naipapasa kong write-ups. Yung iba po doon, na-research ko pa talaga eh. Pero wala pa rin po akong natatanggap na feedback. Okay. Sige, I'll be honest with you. Sa totoo lang, Ella, magaganda naman yung concept na pinasa mo. Kaya lang kasi, nakalimutan mo na ba? Bumabawi ka sa unsatisfactory performance mo for the past months? Baka kung sabayan mo pa ng pagsusulat, mas lalo kang madistract. Ay, hindi po sir. Sa totoo nga po, mas lalo akong may inspire na magtrabaho eh. Really? That's not what Anthony told me. Si Anthony po? Yes. Ang sabi niya sa akin, hindi ka raw sanay magsabay-sabay ng mga bagay-bagay. At baka sa sobrang pagkahilig mo sa pagsusulat, mas lalo mong mapabayaan ang trabaho mo as office staff. I'm sorry, Ella, but I hope you'll understand. Concerned lang kami sa'yo. Sige po. Salamat po. Anthony! Manda ka sa akin, lalaki ka. Sawang-sawa na ako sa panghihimasok mo sa mga gusto kong gawin eh. Makikita mo talaga, Anthony. JC! Ginagawa mo dito? O, di ba usapan natin nililibre mo ako para makabawi ko dun sa nilibre ko sa'yo noong nakaraan? Teka, bakit ba ang init ng ulo mo? Eh kasi naman eh. Pinanabutahin na naman sa plano ko. Nagpasa ako ng mga samples sa pinaghirapan ko ng ilang gabi, yun pala haharangin lang. Ha? Nanabutahe? Sino naman yun? Eh di sino pa? Eh di yung magaling kong boyfriend. Alam mo, tama ka eh. Dapat hiniwalayan ko na yun eh. Kasi wala siyang magandang maidudulot sa akin. O, di ba? Sabi ko sa'yo eh. JC? Yes? Pwede bang i-reschedule na lang muna natin yung lakad natin? May susugurin lang akong epal. Sure! O, sige lang. Basta, kailangan mo ng backup, No, kaya ko na to. Maiwan mo na kita ha. O, go, Ella! O, galingan mo, ha! Banatan mo! Tapos sabihan mo ako sa hospital dadalhin, ha! Go! Anthony! Anthony, lumabas ka dyan! Mag-uusap tayo! Oh, babe. Napasugod ka. Huwag mo akong mababe-babe, lalaki ka ha? Uy, teka. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit kailangan mong kausapin si Sir Marco na huwag i-approve yung mga concept na pinasa ko, ha? What? Ano bang pinagsasasabi mo? Alam mo, huwag ka naman kunwari hindi mo alam eh. Sinabi niya na sa akin yung totoo, na kaya hindi na-approve yung mga concept ko dahil sinabi mo sa kanya na kesyo hindi ako magaling magsabay ng mga bagay-bagay, na baka mapabayaan ko yung trabaho ko dahil sa sobrang pagkahilig ko sa pagsusulat. Ano, magde-deny ka pa? Babe, I was just thinking about your future. Future mo yung mukha mo! Anthony naman eh! Yun na yung last chance ko para makapagsulat. Para magawa ko yung gusto ko. Pinakialaman mo pa? Ella, I'm sorry. Inisip ko naman kasi yung kapakanan mo eh. Remember, nanganganib yung trabaho mo. Ano lang ang mangyayari kung tuluyan mong mapabayaan yun? Hindi sana sinabi mo. Sana pinaalalahanan mo na lang ako. Hindi yung mukha kong tangas kakahintay kung approve pa yung mga gawa ko o hindi. Anthony, ilang taon akong naghintay eh. Ilang taon ang hinintay ko para sa pangarap ko. Okay. I'm sorry. Yeah, mali mo pwede pa nating ayusin. Baka pwede pang pakiusapan ng management na i-reconsider yung samples mo. Sige, tutulungan kita. Don't worry. Alam mo, Anthony, wag na lang. Sa'yo na lang yung tulong mo. Sawang-sawa na ako eh. Ang daming beses mo nang pinakialaman yung mga desisyon ko. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga naitulong mo. Pero alam mo kung ano yung pinakamalaking naitulong mo sa akin? Pinarealize mo na minsan dapat matuto rin ako magdesisyon para sa sarili ko. Kaya thank you. Napagod na ako. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na ibuhos ang lahat ng sama ng loob na nararamdaman ko. At sa wakas ay nagawa ko ring magdesisyon para sa sarili ko. At mula nga sa puntong yun ay sinunod ko na kung ano talaga ang gusto kong gawin. Sinubukan kong magstay muna sa kumpanya kung saan ako nagtatrabaho pero hindi rin nagtagal ay nagpasya na nga akong mag-resign. Pero bago ko gawin yun ay kinausap ko muna ang mga magulang ko. Ipinaalam ko sa kanila ang desisyon ko at hindi iyon naging madali. Tutol kasi si nanay pero buti na lamang at nandyan si tatay para suportahan ako. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pa na ipunin ulit ang lahat ng mga isinulat ko at muling umpisahang magpasa sa iba't ibang mga kumpanya na mga isinulat ko. Sa ngayon ay isa akong entry-level contributor sa isang maliit na lifestyle company
at patuloy na uma-attend ng mga seminars, workshops tuwing weekend para mahasa palalo ang kakayahan ko. Inaamin ko na hindi madali. Hindi ganoon kalaki ang kinikita para tustusan ang lahat ng mga pangangailangan namin sa bahay. Walang pang travel goals, walang pang outfit of the day, at walang kahit anong luho. Isa pa, hindi sa lahat ng pagkakataon ay napipili ng editor ang mga gawa ko, pero lagi akong nabibigyan ng pagkakataon na sumali sa mga brainstorming at gumagaan ang pakiramdam ko sa tuwing nakikita kong may mga taong handang makinig sa mga ideya ko. Grabe, ang sarap sa pakiramdam. Ngayon lang ako nakaramdam ng totoong masaya ako sa ginagawa ko. Alam kong marami-rami pa ang pagdadaanan ko, pero sigurado akong handa na ako. At nakatuon na nga ang atensyon ko sa isang layunin, at iyon ay ang tuparin ng pangarap kong binuo ko ilang taon na nga ang nakalilipas.